Okay, let me just welcome everyone here sa Zoom. Sir Kevin, Mrs. Zan, Miss Jocelyn, Miss Divine, Miss Marie, ayan, Miss Guada, Miss Gemma. Magandang gabi sa inyo lahat. And sa session natin today, si Mrs. Zan, hi Coach, may I know the name of our FB group? You mentioned kasi before that you will be deleting our Telegram GC. Okay, for those of you guys na wala pa sa Facebook group natin, I would encourage you guys to join our Facebook group. Let me share my screen. Here, share. So here's the guys, here's the group, Digital Homie Academy. Just search Digital Homie Academy or click this link para i-accept ko kayo dito sa group, no? Kasi I will be anong tawag dito? Deleting the GC. Yan, GM Palistico. Yan, approve. Sino pa? Pasok lang kayo, guys. Okay? So ayan po yung group natin. No? Let's officially welcome you guys sa day 4 natin. Meron pa bang papasok? Si Divine, si Phoenix, ayan, approve. Okay. Sige, let's start our discussion for tonight. And basically, what I'm gonna do is I'm gonna head over doon sa Facebook page ni Happy Gems kasi yun yung unang natin ng day 1, di ba? So, Happy Gems Jewelry. Okay? So, tonight kasi ang pag-uusapan natin is all about the metrics, no? Kailangan nating maintindihan kung ano ba yung mga metrics na titingnan natin for us to be able to make sure na we are hitting the correct KPI or ano ba yung mga kailangan mong tandaan para on track ka doon sa ad campaigns mo. Just gonna stop my electric fan. Okay. So, if you guys are using messaging campaign, no? Basically, tatlo lang ang kailangan mong bantayan, no? Number of leads or number of messages, quality of messages, and cost per message. Type ko dito sa chat, no? Number of messages, quality of messages, and then cost per message. Yan. So yun lang guys ang tatandaan nyo if you are running a messaging campaign, no? And bakit kailangan mo malaman kung ilan yung total nung nag-message? Kasi ibabangga mo po yun doon sa budget mo, magkano yung naging budget mo. Halimbawa, 5,000 pesos divided by number of messages na pumasok. So, halimbawa, 5,000 pesos divided by 250 na nag-message. Ibig sabihin nun, ang cost per message mo is 20 pesos. Tapos, out of dun sa nag-message na yon, quality ba? Kamusta ba yung quality ng message? Mukhang may pambayad ba o nagtitrip lang doon sa ads mo? No? So, you need to understand that metrics when you are running a messaging campaign. Ilan yung nag-message, gaano kaganda yung inquiry mo, matino bang kausap, at magkano yung binabayaran mo kay Facebook per message. Kailangan mo maintindihan yung tatlo na yun. Okay? But before we dive into that metrics, let's go ahead and may tuturo ko dun sa inyo, dun sa back-end ni Happy Gems, no? So that you can be able to make sure na
binibigay niyo yung data kay Facebook, no? Kasi without the data, you have to understand that Facebook is a data machine or yes, a data machine, and you need to feed the correct data, no? If mali yung data na pinifeed mo, mali din yung learning capability niya or learning curve na ibibigay sa'yo. Kaya nga, most of the time, bakit ganun po, coach? Yung campaigns ko, ang pangit po nung pumapasok. Kasi po, yung data na binibigay, yung pinifeed yung data kay Facebook, yun po yung nasasala niya. Ibig sabihin, kung nakaka-attract ka ng basurang leads because, I mean, as painful as it gets or as painful para sa inyo as a media buyer or as an advertiser, pangit yung nakukuha yung responses kasi most likely pangit din yung ads ninyo. That's the reality. I mean, kung masasaktan kayo, that's the reality of it, no? Kasi you attract what you throw out diyan sa sa algorithm ni Facebook. Kung ano yung pinapakita mo at hindi naman relatable doon sa anyone can just, send you a message because your product or your services is for everyone. And you don't have that's the reason why we created an avatar or yung buyer persona so that we only attract those people, those ideal customers, no? That's the reason why you need to create a buyer persona so that you attract your ideal customers, not anyone na makakita ng ads mo. Kasi what Facebook is what's gonna happen is yung data point ni Miss Marie at yung data point ni Sir John John at yung data point ni Miss Gemma, most likely pare-pareho. And kung ano yung activities ng mga nabanggit kong pangalan or kayo dito mismo, most of you guys share the same data. And that's the reason why when you enroll dito sa course ko, may mga lumabas din na competitors ko na sa newsfeed niyo because you guys you guys share the same data, no? Pare-pareho kayo ng data. That's why na-identify ni Facebook na okay, interested siya kay Digital Homie, most likely interested din siya kay ganito. So, ipapakita din yung ads sa inyo ng competitors ko kasi interested kayo sa akin. So you share the same common or the common denominator ninyo as a user ni Facebook. Now, imaginein mo kung yung mga inquiries sa'yo na pumapasok, puro basura, and you let it happen for, let's say, a month or two, and pinababayaan mo lang kasi tuwan-tuwa ka, yung cost per message mo is dos or piso. Uy, ang ganda ng cost per message ko piso, dos. Pero pag tinanong kita, kumusta naman yung quality? Yun nga lang puro basura You let it happen. Di ba? Pinabayaan mo siyang ganon, and then Facebook will think, okay, ito yung mga target audience niya. So, you ask for it, di ba? Engagement, halimbawa, you click engagement campaign, you ask Facebook to find people who are likely to engage with my page. And then, here it is. Sabi ko nga, kung ano yung inutos mo kay Facebook, susundin niya lang din naman. Then, ang mangyayari nun, kung puro basura yung pumapasok sa'yo, tapos hindi mo pinatay yung campaign mo just because tuwan-tuwa ka dun sa cost per message na piso tsaka dos, ang baba, mag-a-aggregate po yung data na yun, and then sooner or later, papasukan ka na ng sobrang daming basurang leads. Yung mga wala namang pambili. So, ganun po siya. And Facebook will think that this is really your target audience. Kasi binabayaan mo nga, 2 buwan mo nang niraran yung campaign dahil natutuwa ka na piso at dos lang yung binabayad mo per message. So right now, what we're gonna do is give you the back end para at least you are feeding the right data kay Facebook. Kasi hindi niya malalaman yun unless otherwise, ikaw magsabi. Paano mo sasabihin yun? Ito yung tuturo ko sa inyo. Okay? So, I'm gonna share my screen. And dito tayo kay Happy Gems. And then, pupunta tayo kay Meta Business Suite. And let's go to click inbox. I'm not sure kung mayroong messages na dito.
Ayan, meron ng mga running messages. Ayan. So, makikita mo dito na itong mga meta icon, ibig sabihin nag-click yan sa ads ni Miss Marie. No? So, yan yung mga meta icon, nag-click yan sa ads ni Miss Marie. And then what you're gonna do if you are ito, kumukha nito, ibig sabihin kung na-convert mo na to si Madam Chua na to, halimbawa lang, you mark this as a lead, no? Mark as a lead or mark as lead. And then doon sa lead stage, automatically intake kasi yan. Pero yung lead stage mo na yon, pagka qualified, of course, i-click mo yung qualified. Pag converted, ibig sabihin nag-convert na, naging customer mo na, edi converted. Pag lost naman, ibig sabihin naman ito, kausap mo pero sa iba bumili. No, pinagtagpo kayo pero hindi kayo tinadhana. Ikaw ang kausap pero sa iba bumili. So, madalas pagka car sales agent ka, kasi ako dati kung ahente ng kotse, sa akin nag-inquire pero sa iba bumili. Yun, lost. Yun, lost ang tawag doon. Okay, pero pag yung wala lang, napindot niyo lang tapos wala naman siya talagang pambayad, wala naman siyang ano lang tawag dito. Wala lang, nagti-trip lang, edi i-click mo yung not qualified, no? So, mukhang ito, halimbawa tingnan natin yung usapan nila. Ayan, madam, please let us know we can help you. My name is G. Ayan, ayan. Ang mukha nito, wala, scene zone ka. Walang ano, walang hello lang, hello. So, mas maganda dito, Miss Marie, i-pre-qualify mo dito. Sabihin mo, hello, we'd like to know if you're interested. Tapos please leave your contact info so that one of our representative will reach out to you. And then, pag nakuha mo na yon, tsaka mo sila tawagan. Hindi yung ibibigay mo to, and if hindi sila interesado naman talaga, ba't naman sila tatawag? Pero kunin mo yung number. That's the reason why lead generation is very important, where you get the information of your users or your potential clients so that you can call them or you can message them either dito sa Messenger or doon sa mobile number nila, kung may WhatsApp man yan, may Telegram, yan. So, yun po yun. Now, let's say for example, nagka bentahan kayo nito nung client na to, and then all you need to do is to create order. Ayan, bago na yung kanilang button. Dati peso sign to eh. Pero ito, cart na eh. So, create order. Ngayon ko lang nakita to. Tapos yung amount, magkano yung amount na binayaran niya? Let's say 10,000 pesos. And then ano ba yung description niya? Package A nung package A nung jewelry kunyari promo. Something like that. And then create order, no? Tapos lalabas yun sa lalabas sa kanya yung information na yun doon sa user. Makikita niya yun. So para siyang online resibo na okay, nagbayad ka na. So ito yung amount na binayaran mo. So makikita niya yun. Kaya hindi ko siya i-create order kasi baka makita. At ano lang, demo lang naman natin. So dahil na-create order mo na siya, doon sa order status, i-click mo to. Kung ordered, no? Kung hindi pa nagbabayad, edi ordered. Ibig sabihin, nag-place pa lang ng ordered. Pag ship, napadala na or na-book, depende sa sa status, and then pag binayaran na, i-click mo yung paid. No, para yung information na yon masesend yon kay FB or kay Meta. Papapansin nyo dito, itong data sharing na to, i-click mo tong manage, and then i-turn on mo to. Bakit? Pabasahin natin sabay-sabay or ako lang. Babasahin ko para sa inyo. Share business activities with Meta to improve ads. By turning on sharing, you confirm that your business has permission to share customer data with Meta for personalization, including ads, and you agree to business tools terms. Yan. So dahil na-turn on ko na siya, balik na ako dito.
sa Meta Business Suite. Okay, inbox. Ayan. So, punta tayo sa Messenger. Tingnan natin. Ayun. Meron na siyang, yung data sharing na yan, meron na siya. Nakatik na yung box niya. Ayan o. Share business activities for madam, for your client. Pag in-uncheck mo kasi to, wala. Hindi alam ni Facebook kung ano nangyayari sa usapan niyo. Pero pag kinilik mo to, tapos yung lead stage, kilik mo kung qualified ba siya, converted, lost, or not qualified, anong tawag dito? Yun po yung magiging reference ni Facebook kung anong klaseng lead ito. Basura ba to? Quality ba to? Customer mo na ba to? No? So, yun po yung gagawin po ninyo para po ma-feed yung information kay Meta that this specific person is actually your customer already or not yet. Pagdating naman dito sa manage label, no, lagyan mo dito ng kung anong magme-make sense para dito sa user na to. Halimbawa, if you're in the real estate space, halimbawa, okay, nakausap mo ng December, March pa po ako bibili, March 2025. O, ilagay mo dito, March 2025 prospect. So halimbawa ganyan. So pag kinilik mo tong March 2025 prospect, ano mo na rin, ilagay mo na lang rin ng note, no? Add note, tapos write note. Halimbawa, tatanong ko muna sa asawa ko. Nagkataon nga, 10 pala yung asawa niya, so medyo matatagalan. Aabutin nga talaga ng March kasi ang dami niyang asawa nakakausapin. No, usually ganun yung mga tao pag hindi pa naman talaga pabili. Tanong ko muna sa asawa ko. Ayun pala, 10 yung asawa. 10 yung asawa, kaya medyo matatagalan. Ayan. Lalagay mo ng note, no? Para at least meron kang babalikan. Punta ka sa labels. Pag nagawan mo ng labels yan, tapos nalagyan mo ng notes, pagpunta ka sa labels, dito yung lalabas. Yan. So dito, intake, halimbawa, okay, gawa natin to para at least, ito hindi naman lalabas to kay customer eh. Yung ito, pag ginawa mo kasi ito, lalabas kay customer to. Pero ito naman, hindi naman to lalabas. So March 2025 prospect, para makita nyo, enter ko lang, no? Ayan, March 2025 prospect. So, refresh ko lang. Tapos, pag kinilik mo tong labels, and then pagpunta ka sa baba, ayun o, March 2025 prospect. Pag kinilik mo yan, lalabas yung users kung sino yung prospect na babalikan mo by March of the following year. Kasi hindi pa siya pabili. No? So, ganun po lalagyan po ninyo. Okay? So, let me quickly go back to Happy Advertising, Happy Gems. Okay. So, let me share back my screen. So, ayan. So, nandito na tayo kay Happy Gems. Ayan, meron na siyang nilaunch na bago. So, 800 pesos to, madam. Bakit? Sure ka ba na 800 pesos daily budget mo dito? I would suggest 100 ka lang muna kasi testing ka pa lang naman. Buti na lang na-check ko. Ayan, 100 pesos. Tapos ito, messaging conversation. Paano ko malalaman kung engagement ang ginawa mo dito? Ayun ang campaign objective messages. Tapos, okay naman siya. So, usually, ang pinapangalan ko dito is, pangalanan natin ng tama. TOF PPE or yung engagement. Engagement testing. Publish. Yan. Tapos hindi ako nagbabudget sa campaign level. Nagbabudget ako dito sa ad set level. Pero since na-publish mo na, okay lang yan. Pero para ma-switch mo sa ad set level, kasi pag nasa campaigns ka, yung budget mo, pag nakikita mo yung budget dito, ibig sabihin yan, CBO or Campaign Budget Optimization. So, lagyan natin para CBO.
Ngayon, pagka gusto mong gawing ABO, duplicate lang natin 'to. Tingnan natin para mapakita natin. So, ABO, pangalanan natin 'tong ABO tapos pupunta ako dito sa add set level. Ang gagawin ko dito is teka dito pala, isi-switch off ko 'to. Yung advantage campaign budget, isi-switch off ko 'to. Tapos pupunta ako dito sa add set level para dito ko lalagyan ng budget. So, ₱100. Tatlo 'yan, campaign, ad set, ad. So, ₱100, December 6, 12 midnight. Meron tayong full tutorial niyan nandoon sa dashboard po ninyo, batch 23 pababa. Doon niyo po makikita yung full tutorial nito, no? Tapos pupunta ka na sa ad level and then publish. Okay. So, na-publish na po natin doon. And then, naka-schedule magra-run na po siya mamayang madaling araw, 12:00. ABO naman siya. Makikita mo dito na wala yung budget dito. Ibig sabihin, using ad set budget, pag pumasok ka sa loob ng ad set, nandoon yung budget mo, ₱100. Itong isa kasi is CBO, campaign budget, ibig sabihin, nasa labas yung budget mo. Ayan o. No? Preferably, kapag nagte-test ka ng campaign, dapat ABO. Okay? I mean, yun ang ginagamit ko, pero yung iba, CBO yung ginagamit. I mean, it's up to you. You test both. Wala namang kaso yun as long as you have a budget. No? So, okay. Balik tayo dito sa lesson natin. So, ayun nga, nalagyan natin ng label. Babalik tayo dito. Then, the reason why I want you guys to create those information kasi gusto nating ma-feed yung column, reporting column dito. Pag kinilik mo yung plus sign, customize columns. Okay? And then, makikita mo dito sa purchases, yan, purchases, ayan. Meta purchases, apply. Lalabas po kasi dito yon yung meta purchases. Pagka bumili sa'yo tapos pasok ka sa 7-day attribution setting, itong 7-day click or 1-day view, lalabas po dito yon pagka nilagyan mo po ng create order. Yung ginawa po natin kanina. Lalabas yung report na yun dito. Pag hindi mo kasi ginawa ito, yung ginawa kong create order, hindi po yun lalabas dito. Hindi ka magkakaroon ng meta purchases. Now, blanco, tingnan mo to, blanco. Okay? So, pag nagra-run ka ng messaging campaign, tatlo lang ang iyong babantayan. Ano nga ulit? Number of messages, quality of messages, at cost per message. Dito yun makikita sa results, yung number of messages. Dito mo sa results makikita. Ayan, messaging conversation started. Tapos yung cost per result, yun yung cost per message. No? Cost per result. Then, ayan, amount spent, kung magkano yung spend mo dun sa specific time frame, December 1 to 5. Yun. Okay? Now, simplified kasi kapag messaging campaign, ibig sabihin, madali yung metrics na kailangan mo kasi tatlo lang. Number of messages, quality of messages, cost per messages. Or cost per message. Okay? Now, ito yung medyo komplikado pagdating sa website. So, let's go to Facebook Ads Library. This is how you can stalk your competitors, no? Punta ka ng Facebook Ads Library and then let's say add category all ads. Ayan. So let's try looking for an advertiser, let's say Adidas. Or let's try Nike na lang siguro kung meron ano. Nike. Advertiser. Nike. So medyo komplikado kasi pagka pag merong website, no? So all you need to do is tingnan nyo to. Pagdating pala dito, ayusin natin yung reporting column. Click ko tong plus sign, customize columns. So remove ko dito yung mga hindi na kailangan.
Distribution settings, quality ranking, amount spent, lagay natin sa taas. Schedule, tanggalin natin to. Ends, tanggalin natin to. Yung results, tabi natin sa cost per result. Amounts per embed strategy, tanggalin na natin. Budget, amount spent, results, cost per result, add to cart. Yan, adds to cart. Page view, landing page views, yan. Tapos, payment info. Add payment info. Ano pa? Frequency. Move natin tong tatlong to, yung quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking, nasa dulo na yan. Frequency, yung frequency tatabi natin sa impressions. Link clicks yan. Link clicks. Yung link clicks, itatabi natin sa impressions, link clicks, frequency. Ano pa ba? Tingnan natin kung tama na. So, results, cost per result, reach, impressions, link clicks, frequency, purchases, purchase value. So, add customized columns. Ayan. Purchase. Ayan, dapat may value. Apply. Ano pa ba? Kulang pa ba ako? ROAS. Okay. Plus sign. ROAS. Nasaan na yung ROAS? At hindi lumalabas? Ayun, ROAS. Purchase ROAS. Ayan. Ang ibig sabihin ng ROAS, return on ad spend. No? Yung balik sa'yo kung ilan yung balik. Okay. So, in this scenario, nakita natin na may ad na lumabas sa atin, nakalagay sponsored. No? Pag dumaan sa newsfeed natin, makikita mo yung sponsored, tapos lalabas na siya, lalabas siya dito sa reporting column natin as reach. Okay, ito po yung reporting column kung saan lalabas na na-reach ka ng ad. And at the same time, magiging impressions na rin po siya. Okay? So reach and impression. So nakita natin dito. So pag kinilig natin yung shop now button, ang action po na yon is link clicks. Kasi kinilig po natin yung link no? Then napunta tayo sa ganito. Okay, English natin, click to English. Ayan. Now, nakita natin to yung product page. Ang next namang reporting column na babasahin mo doon is yung landing page views. Dapat yung landing page views nasa move natin doon. So after ng link clicks, dapat landing page views. So na yun. Ito, link clicks, dapat katabi niya landing page views. So magkatabi na sila. Ayan o, link clicks, di ba? Kinilik natin yung link, tapos nag-load tong product page, o di ang tawag doon, landing page views. Ngayon, ito namang mapapansin nyo kasi, most of the time, yung impressions mas madami kaysa sa reach. Ano pagkakaiba ng dalawa? So most likely, dun sa reach kasi, halimbawa, makakita ka ng reach dito na 5,000 reach. Pero makikita mo yung impressions 10,000. Ibig sabihin po nun, they've seen your ad twice or more than once, no, or mas mahigit pa. Ibig sabihin nun, lalabas na dito yung frequency o yung tinatawag na ad frequency. These are the number of times people have seen your ads. No? Halimbawa, yun nga, kung sa reach is 5,000 yung na-reach na katao, tapos nagkaroon ka ng 10,000 impressions, ibig sabihin nun, yung 5,000 katao na yun, 2 beses nakita yung ads mo. Kaya ka nagkaroon ng frequency na 2x. Ayun po yung papasok dito sa frequency. Now, sabog-sabog yung teka, i-move ko tong purchases.
Purchases. Ba't nasa taas yun? Purchases. Ito. Mamove ko siya dito. Dapat ito nasa baba. Itong tatlo na to nasa baba kasi hindi natin kailangan. Ayan. So di okay na, no? Nag-land na tayo dun sa page. Ibig sabihin landing page views. Pag kinilig ko tong add to shopping bag, ayan, magsaselect muna ako large. Ayan. Add to shopping bag. Ibig sabihin po nun, lalabas naman dito sa adds to cart. No, kung meron kang website, usually ganun po yung ano, adds to cart. And the moment I put my anong tawag dito, payment info, no? Pupunta ako doon sa para ka lang nasa Shopee or Lazada, di ba? The moment I go here and then application error, bakit yan? English. Buy as guest, ayan. Buy as guest. Tapos magre-record naman po 'yun as initiate checkout. Hindi ko nilagay yung initiate checkout. Customize columns, initiate or checkout initiated, no? I-move natin 'to sa taas. 'Di ba nag-adds payment info tayo? Then checkouts initiated dahil nag-try ako mag-checkout. Ngayon pag nilagay ko dito yung full name ko, last name, and billing information plus mode of payment, credit card ba yan, Google Pay, or PayPal, etc. Ang tawag naman doon, adds payment info or adds of payment info. Okay, and then once I completed my purchase, nag-click ako ng place order, lalabas naman po dito yung meta purchases or yung website purchases. Tapos, ika-calculate na rin po ni Facebook kung magkano po yung purchase conversion value. So, halimbawa, the value would be $818. No? Total is $818. Ibig sabihin po noon, yung purchase conversion value lalabas po dito. The same way you did for this one. No, nag-create ka ng order. So, lagay mo ng value 1,500. Yun din po yung lalabas dito sa purchases conversion value or meta purchases. And then doon sa ROAS naman po is ang mangyayari po noon, let's say for example, you were able to get a revenue of let's say 15,000 pesos. No, yun po yung meta purchase conversion value 15,000. And then for some reason nag-spend ka ng 5,000 pesos sa ads mo. So ang mangyayari po noon, ito yung total revenue mo, divide it by 5,000 pesos total ad spend. Ibig sabihin po noon, ang ROAS mo or yung return on ad spend mo is 3x or 3. Okay, tawag namin doon 3x or 3 times your ad spend. Bumalik sa'yo. Again, kung ang revenue mo is 15,000 divided by your total ad spend, which is, let's assume or let's hypothetically say 5,000 pesos, then your return on ad spend is 3x. Okay? Nag-gets na po yung Facebook ads metrics na kakailanganin ninyo just in case po na meron kayong website. Coach, makikita ba yung metrics na yan once nag-place ka lang ng ads sa FB or may need ka install sa website mo? Kapag pagka may website ka na po, PAL, anong tawag dito? Kailangan mo mag-install ng Facebook Pixel, no? Kailangan mong bigyan ng may code kang kukunin and then ilalagay mo sa Facebook Pixel, yung pixel na ilalagay mo sa website mo. If you're using Shopify, kailangan mong ilagay yung pixel na yon. If you're using WordPress, iba rin yung installation on. If you're using system.io, maraming website builder. So depende po kung anong gamit po ninyong website builder, but usually you insert the code sa header section ng website mo.
Okay, if you want to learn it, meron pa tayong lesson sa senior specialist course or dun sa 100 pesos Facebook ad strategy na course. All right. Let's have a question and answer portion. We have plenty of time tonight. We still have 25 minutes left. Naintindihan na po yung metrics. So I'm gonna be having a question and answer portion. Let me know if you guys can coach any difference leads campaign such as driving school. What do you mean difference? You can unmute kita, Sir Cesar. Sige po, go ahead. You can Hi, Coach. Good evening. Good evening po sa lahat. Hindi kasi, Coach, nasabi mo sa akin kahapon, 3 years ko kasing ginagawa sa driving school namin. Puro messaging campaign kami. Pero nung tinanong kita nung isang araw, sabi mo mag-leads na ako. I mean, yung mga metrics ba ng messaging campaign, meron bang difference yan dun sa pag-lead campaign ang ginawa mo? Okay. Kasi pag messaging campaign, sir, limited ka or yung engagement campaign unless otherwise mag-create ka ng chat flow doon gamit yung third party tool or gagamit ka ng third party tool na pwedeng ManyChat, pwedeng WebCake, BotCake, marami, extreme automation gamit yung kay Coach Pryle. Pwede kang mag-lead generation using engagement. But if built-in ang gagamitin mo, yung galing mismo kay Facebook na built-in chat flow, I don't think na magkakaroon ka ng lead generation information na anong tawag dito na makokollect mo yung mobile number and email address. So that's the reason why I suggested to use the lead generation using messenger campaign so that you can collect email and mobile number. Yun po yung pagkakaiba ng dalawa. You can ask information like mobile and email. Pag engagement po kasi, it's just a conversation flow wherein you can just, create a flow na itatanong mo dun sa audience mo. Okay lang din naman na messaging campaign pero kay lead generation kasi naka-built-in na doon. Ibig sabihin, isa-select mo na lang na instead of them typing their email address and their mobile number, they're just gonna press the button kasi pag lead generation messaging campaign, automatically lalabas na yung number nila doon eh. They don't need to type their number, they just need to click. Kasi lalabas na, pag dumaan sa kanila yung ads mo, tapos kinilik nila yung send message button, automatically, pag tinanong mo na, what's your correct mobile number, nandoon na, click na lang nila yung number nila. They don't need to type it anymore. So, automatically, click na lang nilang ganun. That's the difference between the two. Noted, Okay? Coach. Okay, But thank in you. terms of the metrics, pareho lang sila. Cost, number of messages or number of leads, quality of leads, and cost per lead or cost per message. Pareho lang, tatlo lang. Okay. Okay? Okay. Thank you, Coach. Sige. Si Miss Divine, Coach, question, normal ba na may nare-receive na spam messages saying you... Yes, prevalent yan, napakarami niyan na Miss Divine. Do not never click the link kasi kung ayaw mong ma-hack yung Facebook page mo or yung profile mo, never click the link. Ang dami nang natangayan ng budget, ang dami ng credit card ang lumobo ang kanilang bill because na-hack sila because wala, kinilik na yung link doon sa Messenger, akala nila galing kay Facebook. Hindi po magme-message sa'yo si Facebook. No, hindi po magsisend ng message yun. Usually, nag-i-email po si Facebook, pero minsan matalino na rin yung mga scammer eh. They tend to send you an email, pero ang nangyayari, anong tawag dito, doon sa email meron ding link. Okay? So you just have to be very careful when clicking links or any links na pinapadala sa inyo. Never click any link. Okay? So I hope I was able to answer your question, Ms. Divine. Which is the most important metric po and why?
Ano po ang important metric? Sinabi ko na kanina, Pal, important metric is number of messages, cost per message, and quality of messages. If you are optimizing for messaging campaign. If you have a website, ang important metric na titingnan mo is click-through rate. Teka, may mali ako kanina. Hindi ko na i-add yung CTR. Okay? So, dito pala sa reporting column, customize columns. Ito type mo dito CTR. Ayan o, CTR, link click-through rate. So, i-move natin dito, and then link clicks, and itatabi mo to sa link clicks. Ayan o. So, ang CTR dapat at least 1%. Nasaan na yan? Ayan o. Click-through rate mo dapat dito. Ang nakikita mo dapat ditong metric is at least 1%. Bakit? Kasi that's the average click-through rate across all industries. So, pag mababa sa click-through rate mo na 1%, okay lang naman yon. Pero tingnan mo kung may purchase. Kasi pwede kasing 0.87 yon, 0.87%, pero kahit na mababa yung click-through rate mo, pero kung meron namang purchase na pumapasok, that's okay. Ibig sabihin nun, ang conversion rate ranking mo, mataas, kahit na mababa ang click-through rate mo. Now, pag mababa ang click-through rate mo tapos wala pang benta, ibig sabihin na may problema ka sa ads. No? Pag-uusapan din natin bukas yun. Ngayon, pag mataas ang click-through rate mo, ibig sabihin, more than 1%, nakita mo at least 3 to 5%, mataas ang click-through rate mo, ibig sabihin nun maganda yung ads mo na pinapakita. Dahil by the way, yung click-through rate, hindi siya applicable sa messaging campaign ha. This is only for landing page or website. So, pag nakita mo agad na meron kang 3 to 5% na click-through rate, ibig sabihin maganda yung ads na pinapakita mo, but since mataas ang click-through rate mo pero walang conversion sa website mo, ibig sabihin na may problema yung website mo, hindi converting yung website mo. Dahil nakita mo nga, nag-click nga eh. Ibig sabihin, nag-click yung users, ibig sabihin, maganda yung ads na pinapakita mo. Kaya lang, hindi na-convert ng website mo. Ang problema nun, yung website may problema. Okay, that's the most important metric para sa akin. And then yung hook rate mo tsaka yung hold rate. No, but that's for another lesson. But ako, lagi ko tinitingnan CTR, click-through rate. Tapos, ang pinaka-important metric, of course, is yung return on ad spend mo. Are you getting an ROI of your budget? Let's say, yung pinakita ko nga sa akin kanina, nag-spend ka ng 5,000, you get 15,000 in return, then you have a return on ad spend of 3x. So that's the top level important metric that you need to be able to understand if you are getting an ROI of your ad spend. Okay, Pal Cardano, I hope I was able to answer your question. Coach, what you can advise reboosting post? I mean, yung boost post, okay lang din naman, Miss Reyna, Diona Reyna, okay lang din naman mag-boost post, but kasi nga, kung wala ka dito nung day 2, ang problema kasi dyan sa boost post, ang default niyan is engagement. Panoorin mo yung day 2 natin, nandoon yung reason kung bakit you do not, wag ka magdepende sa boost post lang kasi hindi po siya customizable. Ibig sabihin, you are just aiming for engagement pag boosting post. Okay? You can use boost post naman, wala namang kaso doon. But there's a proper way of doing it. Coach, can I unmute? Wanna ask something po about targeting, Miss Jocelyn? Sige. Josie. Okay, go ahead, Miss Jocelyn. You can unmute yourself. Hi, Coach. Good evening po. Good evening sa lahat. Coach, itatanong ko yung regarding doon sa targeting. Kasi yung yung parang ads ko I mean yung parang business is services yung ino-offer. What And type then of services? Yung po sir, like for example, yung sa mga OFWs, yung magpa-process ng mga documents na kakailangan nila. Like what? Like overseas OAP. employment certificate, mga ganon.
Ang target kasi is OFWs. Doon po sa location po, coach, okay lang po ba yun yung, for example, ilagay ko doon is Philippines and then Singapore. Parang maraming countries ang naandun. Magiging broad yung audience. Anong may advice mo doon, coach? Okay. Kasi marami yung countries eh. May parang may Asia, may Middle East, parang ganon. Lahat parang mga 5 countries. Okay. Bigyan mo ko ng isang country na gusto mo ipalabas yung ads mo. UAE. Okay. Then UAE lang dapat ilagay mo. Huwag mong pagsamasamahin yung lahat ng countries. Huwag mong ilagay yung UAE, huwag mong lagyan ng Singapore, huwag mong ilagyan ng Hong Kong. Dapat doon sa ad set level mo, UAE lang yun nandun. Pwede ba yun, coach? Ito yung pinaka dati ko pang gustong itanong eh. Yung sa campaign, pagka kunwari, coach, the same campaign, pero ang gusto kay ibang audience, paano ko yun gagawin? Pwede ba yun? Di ba may ad set, may campaign level, may ad set level, tsaka may ad. Tatlo yun, di ba? Opo. Campaign, ad set, and ad level. Sa ad level, doon mo ilalagay kung anong country ang itatargetin mo. Then yung isang ad set na yon, lagyan mo ng UAE, lagyan mo ng naming convention na UAE. Tapos i-duplicate mo yon, palitan mo yung, di ba, magiging dalawang ad set na siya, palitan mo yung isang ad set naming convention, di ba, Hong Kong naman. Remove mo yung UAE doon, ipalit mo yung Hong Kong. So, bali, magiging dalawang ad set na. Okay. So doon lang yung sa ad level, coach. Yung sa Ad set. pinakababa, ay sa ad set. Sa pangalawa? Yes. Pangalawa. Okay. Thank you, coach. Yun lang. Okay. Malinaw. Salamat. Okay, thank you. Okay, may sisend ako ng screenshot na ginawa ko kahapon. Can you check this? Sige, tingnan natin kung anong context nito, Sir Cesar. Miss Marie, Coach, please share quick opinion insight about running an ad as a non-profit inviting people to purchase beauty products to support an organization. May need ba na special setup or need na i-check? You need a website for this, Miss Marife. Okay, and nasabi ko na yung metrics na kailangan mo if you have a website, at least 1% click-through rate, and then at least you are getting an ROI out of it. Okay? You need a website for that one. And kailangan merong checkout process. Jocelyn, Coach, regarding sa targeting okay na, nasagot ko na. Wait lang, Sir Cesar, ha, dahil nasagot ko na kanina. Sagutin ko muna yung iba. Coach, about po sa target location, ang business po namin ay used car dealer po. Ano po masasuggest nyo? Coach, nearby regions lang namin ilalagay ko or Philippines ba dapat, Coach? Kung car dealer, used car dealer, nearby lang yung Miss Sheng. Wag kung all over the Philippines, masyado ng hindi siya cost efficient. Unless otherwise, meron kang maraming locations yung car dealership mo, okay lang. Pero kung halimbawa, you are from Pampanga, di Pampanga lang, nearby provinces. Halimbawa, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, yun, pwede yun. Pero kung all over the Philippines, I don't think na that would be a cost-efficient strategy in terms of location. Okay. Dali Pascual. Akala ko dati legit galing kay Meta yung chat sa akin. Hindi po mag-chat si Meta. Axel Ramos, sir, may way po ba para di ma-charge ng tax ni Apple si boosting? I don't get it. May way pa para di ma-charge ng tax ni Apple? Hindi ko masundan, Miss Axel, no? Hi, Coach. Sorry po late pasok. May recommendation po ba kayo na how much approximately yung starting budget sa pag-FB ads? 100 pesos, Miss Veronica, for testing dito sa Pilipinas. Pag nasa ibang bansa mo, ipapalabas yung ads mo at least $10 to $20. Miss Diona, thanks, Coach. We can watch day 2. Okay. Yes. Sa dashboard ninyo, Miss Diona, nag-send kami ng email. Check nyo yung email ninyo. Nandoon yung instructions. How to access your dashboard. Ito si Sir Cesar. Ayan. So, on Facebook leads, meron kang 7. Ito, kamukha nito.
Share ako ng screen. Ito si Sir Cesar, meron siyang 7 leads na pumasok and ang cost per lead niya is 29.80. Amount spent is 208.62. So what you're gonna do is, ayan, na-compute na naman yung Facebook yan, 208.62 divided by 7, ang cost per lead mo is 29.80. Okay? So, yan yung cost per lead mo. Pag-uusapan natin yan, Sir Cesar, bukas. What is your ideal cost per lead? What is your ideal cost? Paano mo siya kukumpitin? Yun po yung lesson natin tomorrow. Coach, may website ang non-profit ng company. Salamat. Then you put the product there sa sa website. Okay, and then you arrange the column based on what I have shown you kanina and check the pag-uusapan natin tomorrow yung metric ay yung calculation. Miss Marife. Real estate, sir, what is the best ad? Ang tanong ko sa iyo, Miss Gemma, who is your target audience? Because there's no such thing as best ad if you don't know your target audience. Kasi pwede ka sabihin dito, best ad para sa akin, tumambling ka doon sa tapat no property na binibenta mo. You'll never know unless you test. I mean, tinatawag tayong A/B test, always be testing. Now, what is the best ad? Babalik ko yung tanong sa iyo, sino yung target audience mo? Yun, doon ka muna mag ng framework na sino yung target audience ko, OFW, ano yung best ad for OFW? Tingin mo, ano yung best ad para doon? Then, i-profiling mo sila kung anong ginawa natin nung day 2, kahapon, day 3. Pinrofile natin, sabi nung isa, I'm not sure kung nakalimutan ko yung pangalan, ang target ko OFW, masyadong broad yun. Merong OFW na married, merong OFW na single. No? Yung alin sa dalawa, married ba o single? Kasi paaring single yan tapos breadwinner. So, OFW, breadwinner, and saan siya nakatira? So, dapat yun ma-profile mo muna, Miss Gemma, para masabi mo kung ano yung best ad para dun sa target audience ko. Yun yung sagot ko doon. Because hindi kita mabibigyan ng concrete answer kung wala kang specific buyer persona. Coach, may printing business ako tapos bala ko sana mag-publish ng ad targeting yung mga tumatakbo sa election. Ano recommendation mo na target audience ko? Check mo kung may politics. Politics na targeting, demographics or interest, check mo doon. Ano pa ba? Pwedeng political science, I don't know, something like that. And hindi pa kasi ako nakapag-run ng politics eh. Kaya hindi kita masyado mabibigyan ng inputs dito. Pero most likely related, meron politics na ang tawag dito, na target audience. Okay. In real estate po, paano po mag-target Singapore ng OFW engineer or nurse? Miss Mayan, search mo Singapore doon sa location and then doon sa demographics, engineers or nurse. Tapos doon sa language, ilagay mo doon Filipino language. Dito, punta ka dito sa Ads Manager. Tapos, halimbawa, engagement, continue. Ayan, manage, continue. Pagdating mo sa ad set level, punta ka dito sa switch to original audience option, use original audience. Tapos dito, lagay mo Singapore, halimbawa, Singapore. Tapos pagdating mo dito sa languages, Filipino. Ayan. Tapos sa detail targeting, engineer. Ayan. Engineer.
interest kasi to eh. Mechanical engineer kunyari, tapos suggestions. Hanapin mo dito yung demographics. Ang mukha nito, demographics, Architecture in engineering demographics yan. Okay? Hi coach, nagmamanage ba kayo ng page? Magkano po real estate here? Hindi po ako tumatanggap, sir or ma'am, ML Salgado. Hindi po ako tumatanggap po ng real estate po eh. Because I have my reasons kung bakit. Because it's gonna be very difficult for me as a media buyer for a real estate agent to justify the result of the ads. Kasi pwedeng ganito yun eh. Sir I would assume, Sir Cano. Ganito po kasi yan. Pag ako nag-run ng ads sa real estate agent, it may take some time before they buy the property. Nakausap mo ng December, bibili sa yan most likely March or June by next year. Who knows? And then sasabihin mo sa akin, sir, walang nagko-convert eh. In reality, meron nag-message sa'yo, pero it's my job to run ads for you, to provide leads for you. It's your job to convert them into a paying customer. So, I don't want that conflict between you and me na parang it's been a month na parang hindi naman sa parang sisisihin mo ako na wala ako nako-convert. So it's parang nasa akin yung burden. Where it's supposed to be, it's between the two of us na parang it's a collaboration between you and me. So that's why nagha-hands off ako sa real estate. No, kasi komplikado po eh. Ang tagal nung ROI or matagal po yung conversion. Unlike sa e-commerce, dumaan yung ads sa target audience ko, bumili today, alam ko kaagad na may pumasok na benta. Gets? So, yun. Medyo po ako doon. Hands off ako sa real estate. And by the way, meron akong face-to-face training by December 14. December 14, I am inviting you guys to join the face-to-face. One day lang naman yan. One day training. Somewhere in Quezon City. This is gonna be my last face-to-face event with real estate agents. Hindi na siya masusundan. And bakit? It's for you to find out sa mismong venue kung bakit. Yan. Yun. So, Miss Axel, don't use your mobile phone sa pag-boost po. So, okay. Miss, next. Ideal miles for real estate ads is 15 miles good. I would suggest all over the Philippines, Miss Mary Grace, especially kung yung properties naman is, anong tawag dito? All over the Philippines. So, all over the Philippines ka. Okay. Wala ako na-receive na email for the recording ng day 3 din. Day 3 natin. Nando doon na po, Sir Cesar, sa dashboard ninyo. Okay, day 1 nag-send ako ng email. How to access your dashboard. Yun na po yun. Puntahan niyo po yung link na yun and then you will Hindi po ako magsisend ng ng email doon sa day 3 because meron na kayong dashboard. All you need to do is to go to the dashboard. Nandoon na po yung recording. Doon ko na po siya anong tawag dito, pinapublish. Nandoon po yung instructions. Mag-email ako tonight para at least makita nyo yung recording kung saan nyo pupuntahan. Paano po yun malalaman ng ads mo doon sa deliver sa location na yun? I mean, para malaman ko mas malakas ang delivery ng ads doon sa location na yun. Miss Jocelyn, meron namang location kung sa ad set mo. Kung buong Pilipinas yung kung buong Pilipinas yung niraran mo na ads, pupunta ka lang dito sa ang gawin mo, kung anong region or kung anong region yung punta ka sa breakdown. Tapos halimbawa geography region, ayan geography region.
Yan, makikita mo dyan kung anong region sa Pilipinas. Lalabas yun eh. Okay, so yan. Clear all. So breakdown, region, ayan, lalabas yan. Okay? Do you run ads for wellness products? Yes. Kung wellness products yan, yes, nag-a-accept ako. Baka may schedule kayo ni Cebu. Wala po eh. Last na po yung sa Quezon City eh. This will be December 14. Maghahanap ako ng venue depende dun sa number of attendees, depende sa number of participants. So, but somewhere in Quezon City. Real estate lang yung F2F mo December 14. Yes po, Miss Jocelyn. Exclusive for real estate agents lang. Because this is gonna be my last face-to-face training for real estate agent. Na face-to-face pero online meron pa rin. Pero yung face-to-face is, yun nga, December 14 will be the last. Sir, how would you jumpstart your career as a media buyer? I know this is not part of the course, pero ano lang, baka may tip ka. Nag-jumpstart ako ng career ko, nag-serve ako ng market, like I worked for free. No, nag-work ako for free for about 2 weeks. Minsan, no, 1 month, yung ibang, ano, tapos I get the portfolio. Yan. So, na-build up ko yung portfolio ko out of it. Do you run ads for franchising business? Yes. Depende po sa franchising business. Pag-usapan natin. Message niyo po ako sa Telegram. Okay. So, maraming salamat guys for attending our day 4. I'll be seeing you tomorrow at 7:30 p.m. Same time. And for those of you guys na nalilito pa rin how to access your dashboard, I'm gonna be sending an email tonight para doon sa how you can be able to anong tawag dito, to access your dashboard ng mga recordings. Okay? Thank you, Coach, for not gatekeeping. Thank you po. Maraming salamat din po. So yun, I appreciate you guys. Thank you so much for attending our day 4 and see you guys tomorrow at 7:30 p.m. Bye-bye, guys.